Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Sa nakaraang episode mga Katoon Fam, nasaksihan natin ang mapait na pagkatalo ng ating bida na si Low Tally mula sa mga kamay ng ika-11th rank adventurer na si Loud Blord. Ang kanilang duel ay nangyari dahil sa hiling ni Rook kay Mr. Blord na turuan ng leksyon si Low dahil sa pagiging matigas ng ulo nito at ayaw makinig sa mga advice ng personal niyang accreditor na si Rook Emeldi. Devastating defeat talaga ang naranasan ni Low. Complete reality check. Ano na kaya ang gagawin ng ating bida matapos ng crushing loss na ito? Ang sagot ay narito na. Kaya naman, just sit back and enjoy this episode mga sir. Mag-uumpisa tayo sa isang masayang babae na naghaham sa isang maliwanag na umaga habang nagluluto ng pagkain. Peaceful morning vibes. Lumapit siya sa kanyang pinapatulog na sanggol at dahan-dahang tumingin sa kanya. Sweet family moment. Pero biglang nawasak ang peaceful atmosphere nang pumasok ang isang matandang babaeng galit. Ito pala yung lola natin sa first episode. Disruption agad ng chill vibes mga sir. Narinig pala niya yung hang ng babae, kaya galit na galit siyang nagpayo. Sabi niya, ang verse na yun daw ang tunay na dahilan kung bakit hindi sila makalabas ng baryo. Kaya wag na wag daw itong kantahin pa kahit kailan. Umalis na si Lola habang galit pa rin. Intense yarn. Tahimik lang naman yung babae habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Lola. Parang sanay na sa galit nito. Tapos malungkot niyang tinignan yung sanggol at binulong, "Patawad. Low." Wait. Low? Mukhang ang babae na ito ay ang ina ni Low mga Katoon Fam. Pero plot twist, panaginip lang pala ang lahat ng ito. Isang masakit na alaala na bumalik kasabay ng dahan-dahang paggising ni Low mula sa matinding laban niya kay Mr. Blord. Memories flooding back. Nagulat naman si Rook na gising na pala si Low habang nakabantay siya sa tabi ng ating bida the whole time. Dedicated accreditor talaga. Nagtanong si Low kung nasaan na siya habang bumabangon. Disoriented pa rin. Sinabi ni Rook na nasa infirmary sila ng bureau na yon at isang buong araw na daw si Low natulog. Grabe ang recovery period mga sir. Nagtaka naman si Low dito pero pinatunayan agad ito ni Rook. Sabi pa niya parang bear na nagha-hibernate lang daw si Low sa pagkakatulog niya. Deep sleep talaga yan. Dagdag pa ni Rook, sabi daw ng doktor, madami nang naipon na mental fatigue si Low. Hindi lang physical exhaustion yan. Hindi alam ni Rook kung ano ang problemang pinapasan ng ating bida, kaya concerned na nagtanong siya kung bakit parang minamadali ni Low ang lahat. Genuine worry from Rook. Dahil dito, naalala ni Low ang mapait niyang pagkatalo, kaya malungkot niyang sinabi na, siguro nga. Short answer pero mabigat ang meaning. At tahimik siyang pinagmasdan ni Rook habang nag-iisip kung paano siya tutulungan. Sa awkward moment na yan, biglang nagtanong si Rook ng something importante para i-break ang tension. May alam ba daw si Low tungkol sa Versa? Nagulat naman si Low sa random question pero sinagot niya na wala daw siyang alam sa Versa. Clueless pa rin ang bida natin. Kaya naman nag-explain si Rook tungkol sa Versa para ma-educate si Low. Espesyal na pamamaraan daw ito para makontrol ang prana at mga natatanging clans lang ang may kakayahan nito. Dugtong pa niya, maraming top rankers ang may ability na yan. Exclusive skill mga sir. Nagtanong si Low kung meron bang clan si Loud out of curiosity. Meron daw. Warrior siya sa Blord clan, ang kilangang angkan ng mababangis na hunters na naninirahan sa kabundukan ng Timog. Background info unlocked mga Katoon Fam. Pinaliwanag pa ni Rook na ang Versa daw ay kadalasang pinapamana via orally as song verses mga sir. Kaya nga Versa ang tawag. Etymology makes sense.
Malaki daw ang papel ng genetics para makagamit nito at maliban na lang kung ipinanganak ka ng may taglay nito, napakahirap daw ma-acquire. Rare ability nga talaga. Dugtong pa ni Roque. Sabi daw sa kanya ni Mr. Blord na sa tingin niya ay meron ding taglay si Lo na Versa. Interesting observation. Kaya tinanong niya si Lo kung may naalala ba siyang kahit anong related sa Versa. Fishing for clues. Biglang naalala ni Lo ang panaginip niya tungkol sa babaeng kumakanta, ang kanyang ina. Kaya ang sagot niya ay parang meron nga. Natuwa naman si Roque dito at napatalon pa sa excitement. Potential confirmation mga sir. Sumigaw pa si Roque sa tuwa habang nag-explain. Malaking advantage daw ang magkaroon ng Versa para sa mga rankers, kaya sigurado na daw siyang kayang-kaya ni Lo maging top ranker. Hype levels maximum, confidence restored yan. At hindi pa tapos si Roque mga sir. Nilabas niya ang Ranktel at sinabing may nahanap daw siyang perfect quest para kay Lo. New mission incoming. Ang quest na ito ay kailangan ni Lo na i-scout ang Azaban Forest. Isang habitat survey daw ito sa forest na biglang umangat sa rank 48 sa danger zone category 2 months ago. Sudden upgrade, suspicious timing mga sir. Nagtanong si Lo para maklarify kung maghanap lang ba siya ng mga hayop. Parang ganun nga daw, pero may twist na nag-worry. Maraming tao daw ang nawawala sa forest lately at hindi basta-basta ang mga ito. Adventurers na kumuha ng quest na ito ang nawawala at ang range daw ng ranks nila ay from 1,000s all the way to 800s. Concerning pattern yan. Binaliwanag pa ni Roque ang risk versus reward scenario. Kung masolve daw ni Lo ang reason ng pagkawala ng mga adventurers, madaling tataas ang rank niya ng 200. Subalit, serious ang mukha niya nung sinabi niya na high risk din daw ito. High stakes quest. Matapos ang detailed explanation ni Roque, tumayo na si Lo at buong loob na nagsabi na kukunin niya daw ang quest na ito. Determined talaga ang ating bida. Walang hesitation mga sir. Pero nagtanong pa si Lo ng something important. Confident ba daw si Roque na kayang-kaya niya itong pagtagumpayan? Testing Roque's faith in him. Masayang sumagot naman si Roque na siyempre naman daw. Full support, no doubts. Ganun na nga, masayang niregister ni Roque si Lo sa quest through the Ranktel. Pinayuhan din niya si Lo habang nag-i-input ng data na ang forest na ito daw ay tahanan ng protected animals at mahigpit na off-limits ang area. Pero magiging okay lang daw si Lo dahil kasama naman niya si Roque. Partnership assurance. Nagtanong naman si Lo ng hypothetical para ma-aware kung ano mangyayari kung na-break niya ang rules na ito. Sumagot naman si Roque na straightforward. Mada-downgrade daw ang rank niya. Simpleng consequences mga sir. Dagdag pa ni Roque para i-emphasize ang importance ng rules. Kahit gaano pa daw siya kalakas, ang magsasuffer naman daw ay ang reputation niya as adventurer kung sadyain niyang wasakin ang wildlife at kung patuloy siyang mabibigo sa quests. Direktang nagre-reflect daw kasi ang ranking sa credibility. Naliwanagan naman dito si Lo. System explained well mga sir. Matapos ang matagumpay na registrasyon, masayang nagsabi si Roque habang nagsisave ng data. Ang quest na ito daw ang magmamarka ng pagsisimula ng kanilang paglalakbay at dugtong pa niya ng motivational. Ito daw ang simula ng hakbang ni Lo sa pangarap niyang maabot ang rurok ng adventurer rankings. Hype speech yan! Kaya namang masaya at confident na sinabi pa ni Roque habang nag-fist pump. Gawin daw nila ang kanilang lahat para magtagumpay sa quest na ito. Masaya namang sumang-ayon si Lo sa battle cry na yan mga Katoon Fam. Partnership sealed, let's go! Lumipat naman tayo sa Azaban Forest mga sir. Sa ilalim ng lilang kalangitan, umaabot hanggang sa di malirap na lawak ang kabundukan. Ang mga puno ay tila dagat ng lila, kumakaway sa ihip ng malamig na hangin, habang ang mga ilog ng liwanag ay dumadaloy sa pagitan ng mga bangin. Ganda ng scenery, parang fantasy world.
Sa gitna ng katahimikan sa pusod ng kagubatan, may malaking figura na may hawak-hawak na something dark. Isang malaking kamay ang sakal-sakal ang walang buhay na tao. Kasabay nito ang pagsalita niya na nakakadismaya daw kasi kailangan pa itong masaksihan ng kausap niya. Ominous vibes agad. Nagsalita naman ang kausap niya na smuggler. Pumatay na naman daw siya ng isa pa. Tapos binagsak ng malaking lalaki ang bangkay at naglakad papunta sa smuggler. Habang casual na nagsasabi na sino bang may pakialam. Walang pakialam daw ang bureau sa mababang ranker na katulad ng pinatay niya. Cold-blooded talaga ang approach. Nung makarating siya sa smuggler, pinuntahan niya ang isang cage at inapakan ng isang paa habang nagsasalita. Ang pagpapataas daw ng rank niya gamit ang matinong paraan ay pagsasayang ng oras. At doon nga tumambad ang isang puting unicorn, pero hindi hawig ng kabayo kundi ng wolf. Rare creature captured, mga sir. Nilapitan ng malaking lalaki ng mabuti ang Royal Horn. Ito ang pangalan na rare creature, mga sir. At natutuwang nagsabi habang nag-examine. Makakapag-rank up daw siya ng 100 beses kung magsisimula siyang manghuli ng mga Royal Horn. Greedy plans revealed. Yan pala ang evil scheme. Sumagot naman ang smuggler habang nag-aayos ng kanyang balbas. Hindi daw sapat ang lakas lamang para umangat sa rank ng adventurer. Kaya narito daw siya para sa mga biktima ng ganitong kawalang katarungan. Ang lalaking ito ay si Rosso Cruel, isang smuggler na may rank 76. Villain introduction. Masaya naman sumagot ang malaking lalaki habang nag-inspect pa ng ibang magical beasts. Hindi pa daw siya tapos sa lugar dahil malaking gintong minahan daw ito. Kasunod nito ang pagsigaw niya habang tumatawa. Sa pamamagitan daw nito ay makakapasok siya sa top 100 sa loob lang ng maikling panahon. Kasabay ng malakas na evil laugh. Villain vibes completed, mga Katoon Fam. Ang malaking lalaking ito ay si Dalken Aerith at siya ay isang adventurer na may rank 672, mga Katoon Fam. Main antagonist for this arc revealed, mga sir. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Nagtungo na nga ang ating mga bida sa Azaban Forest. Back to our heroes. Nung dumating na sila sa entrance ng kagubatan, hiningi ng guard ang ranking ID ni Lo para sa standard inspection. Binigay naman agad ito ni Lo, kaya sinuri ng guard ang ID at nalaman niyang 2,728th ranked ang ating bida at pinapasok na sila. Clearance approved. Nagtanong naman si Lo kay Rook habang naglalakad sila papasok. Ilang tao ba daw ang nakalista sa adventurer rankings dahil curious lang daw siya. Sumagot naman si Rook habang nag-estimate, around 30,000 daw. Pero siguro mga 20,000 lang naman ang active at talagang seryoso sa ranking. Statistics explained, mga sir. Nagpatuloy pa si Rook sa explanation para mas maintindihan ni Lo ang scale. Pero daw kung i-compare ito sa ibang categories, masasabing ibang halimaw ang adventurer ranking. Sabi-sabi daw ng mga marites, nasa sariling antas daw ito at walang kapantay, legendary status. Hindi naman na-gets ni Lo kaya nagtanong siya para mag-clarify. Ano daw ang ibig sabihin nun? Kaya pinaliwanag ni Rook in layman's term para maintindihan. Kung si Lo daw ay 4-digit ranker as adventurer, basically katumbas lang naman daw ito ng 3-digit ranker sa ibang jobs o categories. At dugtong niya, ipinapakita daw nito kung gaano ka-skilled ang mga adventurers compared sa iba. Skill gap explained. Dagdag pa ni Rook para i-drive home ang point. Ang 3-digit ranked adventurer daw ay katumbas lang naman ng 2-digit ranked sa ibang categories. At sadyang mas malakas pa daw ito doon sa dalawang kinalaban ni Lo during exam. Reality check for Lo. The gap is much wider than expected. Naliwanagan si Lo sa detailed explanation ni Rook, kaya seryoso niyang sinabi habang nag-process ng info.
Matarik na bundok daw ang kailangan pa niyang akyatin. Mukhang natuto na si Lo mula sa pagkatalo niya mga Katoon Fam. Character growth evident yarn. Dahil dito, masaya namang pinagmasdan ni Rook si Lo at nakita niya ang positive development. Niyaya niya itong magpatuloy sa paglalakad at masayang sinabi, simulan na daw nila ang adventure! Excited energy, let's go! Nagpatuloy na nga sa paglalakad ang ating bida deeper into the forest. At nang medyo lumalim na sila sa Azaban Forest, napansin ni Rook na malalim ang iniisip ni Lo based sa expression niya. Kaya concerned na tinanong niya kung ano ang problema. Checking in sa partner. Seryosong sumagot si Lo habang nag-observe sa paligid. May kakaiba daw sa kagubatan na ito. Tumugon naman si Rook na impressed. Napansin daw pala ito ni Lo. Pinaliwanag ni Rook habang nag-lecture mode. Ang experienced adventurers daw ay nasasabi agad nila sa isang tingin pa lang kung gaano kadelikado ang lugar. Instinct development. Dugtong pa ni Rook para makumplete ang explanation. Siyempre daw ang ordinaryo na tao ay hindi nila ito nare-recognize. At iyon daw ang dahilan kung bakit naglalagay sila ng danger zone rankings. System purpose makes sense. At habang naglalakad sila deeper, may napansin si Rook sa environment at nagsalita habang nag-a-analyze. Ang Azaban Forest daw ay nadagdag lang sa danger zone 2 months ago sa simpleng rason. Habang si Lo naman ay naghahanda na ng kanyang espada dahil may nararamdaman na danger sense tingling. Kasunod nito ang natatakot na pagsigaw ni Rook nung na-realize niya ang sitwasyon. Ito daw kasi ay dahil sa massive outbreak ng mga magical beasts. At ganun na nga mga sir, tumambad sa ating mga bida ang mga nagtatakbuhang halimaw papunta sa kinaroroonan nila. Stampede incoming. Dali-daling nakiusap si Rook kay Lo habang nagpanic mode. Dapat daw protektahan siya ni Lo sa mga halimaw na ito. Mabilis namang sumang-ayon si Lo kay Rook mga sir. Protective mode activated. Partner duty yarn. Isang slash agad ang pambati ni Lo sa mga halimaw. Opening strike. Madaling nahiwa naman ang mga ito like butter. Sinundan pa ito ng isang side swipe. Isang slash sa blind spot ni Lo na tumama naman sa halimaw na umatake sa kanya from behind. Counter attack. Perfect. At sa itaas ng ating bida, isang halimaw na ibon ang nakahandang atakihin si Lo from above. Aerial assault. Madali namang hinawakan ni Lo ang tuka nito kasabay ng follow-up slash. Quick reflex. Bam! Nahiwa sa dalawa ang halimaw na ibon mga sir. Clean execution. At naghanda ulit si Lo ng attack sa mga halimaw pang papasugod sa kanya. More enemies coming mga sir. Isang malakas na gale slash ang pinakawalan ni Lo at lahat ng halimaw ay tinamaan at bumagsak sa lupa na walang buhay. AOE attack, super effective. Cleanup complete. Matapos maubos ni Lo ang mga halimaw sa area, nagtanong si Rook habang amazed pa rin sa smooth execution. Ang gale slash ba daw ay tinuro din sa kanya ni Adol? Sumagot naman si Lo ng simple. Oo daw, tinuro din ito sa kanya. Confirming the technique source mga sir. Dagdag pa ni Lo habang nag-reflect sa training niya. Medyo maraming techniques din daw ang natutuhan niya kay Adol, pero marami pa rin daw sa mga ito ang hindi niya kayang gamitin as of now. Dugtong pa ni Lo habang naghahanda ulit ng espada para sa next possible threat. Sa tingin daw niya ay baka magamit niya na rin ang isa pa sa lalong madaling panahon. Perfect timing for that foreshadowing statement. Ito ay dahil isang malakas na dambuhalang halimaw ang dumating ng naglalakad at nang lilisik ang kanyang mga mata. Nakahandang durubin ang ating mga bida. Ang halimaw na ito ay tinatawag na Brad Orc at ito ay ika-126th ranked sa list ng Dangerous Beast ranking. Mini-boss appeared. Testing ground para sa new skill. Nagsalita si Lo habang nag-analyze ng opponent.
Susubukan niya daw ito sa halimaw na orc. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa espada at nagsimulang magpalabas ng prana. Preparation phase. Serious mode activated. At doon nga nag-switch si Lo sa full combat mode at lumabas ang intense na prana niya. Kasunod nito ang pag-chant niya ng bagong skill, Middle Path, Lotus Flower. Isang cross-slash ang tumama sa katawan ng Brad Orc. Experimental technique unleashed. Bagong skill na sinubukan ni Lo, mga sir. Subalit, ang attack na ginawa ni Lo ay wala man lang naging epekto sa orc. Complete failure. Nagmistulang hangin lang ito na dumampi sa malaking katawan ng Brad Orc, mga sir. Skill execution failed miserably. Ganun nga, natulala na lang sila Lo at Rook dahil sa palpak na attack ng ating bida. Awkward silence moment. At ang reaction ng Brad Orc naman ay nagtaka sa ginawa ni Lo, mga sir. Confused beast. Parang, ano yun? Subalit ang kasunod naman nito ay ang biglang pag-ungol nito ng malakas at pagsugod ng Brad Orc sa ating mga bida na galit at gustong manakit. Mga sir, engage now! Buti na lang mabilis nakatakbo agad sila Lo at Rook paalis from the angry beast. At habang hinabol sila ng Brad Orc, galit naman na nagsalita si Rook habang tumatakbo. Tinanong niya kung ano ba daw sa tingin ni Lo ang ginagawa niya. Pero simple lang ang sagot ni Lo habang nag-sprint. Pumalpak daw siya. Honest admission. Dagdag pa ni Lo habang patuloy sa evasive maneuvers. Naisip niya daw kasi na baka gumana yun. Experimental mindset. Pero galit pa rin si Rook at niremind niya ang ating bida habang hinahabol sila. Dapat daw protektahan siya ni Lo. Breach of partnership agreement yarn. Habang patuloy pa rin sila sa mabilis na pagtakbo away from danger, nakita ni Rook sa unahan nila na isang bangin ang nag-aabang sa kanila. Cliff ahead, mga sir. Kaya worried na sinabihan niya agad si Lo ng warning. May bangin daw sa harap. Pero ang response ni Lo ay tumalon daw si Rook. Naguluhan naman si Rook sa sudden instruction. Ha? Kasabay pa nito ang pagbuhat ni Lo kay Rook ng walang paalam at mabilis na pagtalon sa bangin nang hindi pa ready si Rook, mga sir. No time to explain. Action first. Kaya naman isang malakas na tili ni Rook ang umalingaw-ngaw sa buong area dahil sa pagkabigla at takot. Habang buhat-buhat siya ni Lo habang sila ay pababa na sa matarik na bangin. Free fall panic mode. Traumatic experience incoming. Buti na lang marunong si Lo kung paano mag-landing, kaya safe naman nakalapag ang ating mga bida. Parkour skills showcased. Pero nang bitawan na ni Lo si Rook after landing, parang lumabas na ang kaluluwa niya dahil sa takot. Shell-shocked si ate. At nang matauhan na si Rook mula sa traumatic experience, galit na galit siyang sumigaw kay Lo habang naninginig pa. Wala daw bang utak si Lo? Kung gagawin daw niya ang ganung bagay, dapat nagsabi muna siya. Valid complaint, communication failure, mga sir. Nagsorry naman si Lo habang naglalakad na ulit sila at nag-explain ng reason. Ganun daw kasi siya sinanay ni Adol, kaya nagawa niya yon out of habit. Sumagot naman si Rook habang nagre-recover pa rin from shock. Anong klaseng training ba daw kasi ang pinagawa sa kanya ni Adol? Questioning the extreme training methods yan. At napansin naman ni Lo ang lugar kung nasaan sila ngayon habang nag-look around sa environment. Masaya namang sumagot si Rook nung na-realize niya ang location. Napakaswerte daw nila. Ang spot na ito daw ang goal nila na dapat isurvey. Accidental success through unconventional means ang nangyari, mga Katoon Fam. Dagdag pa ni Rook habang sila'y naglalakad. Matapos daw ma-designate ng Azaban Forest as danger zone, ang lahat daw ng habitat surveys ay kinailagang ulitin from scratch. 80% na daw ang natapos na i-survey, kaya meron pang 20% na natitira. At ang 20% na yan daw ay itong spot na ito, kung saan maraming magical beasts ang lumitaw. Mission objective location reached by accident. Pinagmasdan ni Lo ang paligid ng gubat
at nakita niya ang mga kakaibang creatures at halaman na ngayon pa lang yan nakikita sa buhay niya. Sense of wonder and discovery. At dito napagtanto ni Lo habang nag-process ng emotions. Ganito pala ang feeling ng isang adventure, yung tunay na eksplorasyon at discovery. Ang adventure na pinangarap ng kanyang kaibigan si Yuna. Isang adventure na kung saan magkasama sana sila ni Yuna, mga Katoon Fam. Bittersweet realization, emotional moment. Naputol ang pag-iisip ni Lo nang marinig niya ang kaluskos ng mga damo gawa ng isang figura. Something's approaching. Dahil sa kanyang sharpened instincts, naghanda agad si Lo ng espada para harapin ang figurang ito. Battle ready stance. Pero mabilis naman siyang pinigilan ni Rook dahil nakita niyang nanghihina at sugatan pa ang magical beast. Not a threat, needs help. At mukhang naialam si Rook sa magical beast na ito based sa concerned reaction niya. Ang magical beast na ito kaya ang same na beast na nahuli ng smuggler at nakatakas? O ibang beast ito at same species lang, mga Katoon Fam? Connection sa villain plot? Mystery to be solved sa next episode. Sa susunod na kabanata, ano kaya ang magical beast na ito? Connected ba ito sa evil plans ni Dalkan at Rosso? At makakasave ba si Lo ng endangered creature? Makaka-unlock na ba siya ng Versa ability? Abangan ang next episode, mga Katoon Fam! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.